Network Entertainment. One, two, three. Yeah, welcome everyone sa panibagong episode ng Machong Chismisan. Kasama niyo pa rin po ang hyper-allergenic ngayong araw na to na si Makoy Pari, your showbiz bro, ang inyong corporate slave at ang inyong resident macho next door. At syempre, kasama natin ang walang iba, kundi ang ating resident hardware guy from Singapore. Walang iba kundi si Ike's. Hi, Ike's. Magandang araw mga Ike's, di ka naman kachismoso. Chinese, di ba? Chinese ako. Chinese ka ba? O, Half. ano ba? Hardware o auto supply? Pareho, hardware, software. kahit ano na. O sige. At kasama rin natin Pwede rin syempre, furniture. ayun, pati furniture, yun, legit na Chinese nga yan. At kasama nga natin walang iba rin kasi ang isa pa sa mga paborito nyong ang isa sa mga paborito nyong co-host ng Machong Chismisan, walang iba kundi si Aling Leonie. Hi, Aling Leonie. Hello, mabuhay! Kung Ay. ngay Fat Choy! Aling Leonie Diba? Ikes. Hindi pa. Technically, paglabas nito, kung Hey Fat Chai na eh. So, guys, isa munang kwento. Bago tayo magsimula at puntahan natin yung topic, punong-puno ng kasiyahan ng puso ko ngayon. Dahil, sandamakmak na positive comments yung nakukuha natin recently sa iba't ibang timpla ng Machong Chismisan nitong nakaraan. At gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng mga taong nakaka-appreciate sa Clap. sa mga bagong usapan na ginagawa natin dito sa Machong Chismisan. So thank you ng marami sa inyo. Sana you keep those comments coming para mas lalong tumaas ang self-esteem namin dito sa Machong Chismisan. Yan. Tapos tawag dito. Alam mo naman, Aling Leonie, Ikes, galing ako sa mundo ng katabaan. 'Di ba? Sa mga nanonood, sige. itong grupong to, itong triumvirate na to, bawal dito ang less than 70. Pero, teka, medyo patabain nyo naman yung puso ko. Pumapayat na ba ako? Pagtatabi ka sa amin, papayat ka. Alam niyo kung ba't ako tumapayat? Bakit? Isa sa pinakamalaking tulong sa akin sa pagpayat ko yung Ketorific PH. Sobrang salamat, Ketorific PH. I already lost 15 pounds dahil sa tulong ng Ketorific PH. And Siyempre, with proper exercise and proper diet. Pero isa sa nagpapasaya ng buhay ko ngayon, si Ketorific PH. So check out nyo lang yung Ketorific PH sa Instagram. Kung nasa Metro Manila kayo, Ketorific PH sa Grab. Check nyo lang yan. Sobrang thank you. Maraming salamat sa suporta sa akin, Ketorific PH. Anyways, sige. Kasi kaya ako nabanggit to, meron tayong kapatid na mataba. Ikes. Alam mo yan. Alam mo yan. Na naman. medyo nag-viral ngayon. Isang Grab driver ang inireklamo. Technically, naireklamo ba siya o social media post lang? Ano bang... Hindi, nireklamo siya sa Grab. Okay, nireklamo. Wineponize. Pero after nun, wineponize nila yung social media. Ginawang place of judgment. Trial by FB. Sige, mas mag-deep dive tayo dyan moving forward. Pero ang gist of the story, may isang babae na estudyante to, tama? Yeah. And actually, ito to be honest first time kong babasahin yung statement ni Ate Girl. Ang una kong, baliktad ako, una kong nakita yung ending bago ko nakita yung start. Though may idea ako na may nagreklamo na Ate Girl, pero first time kong babasahin. So, basahin natin yung statement. Ang nangyari, may isang babae na sumakay ng Grab. Silang magkapatid. Magkapatid pala. O sige, mas maganda. Dalawa. At in fairness, hindi sila grinab. Sa awa ni Lord, hindi sila grinab ni Kuya Boy. Pero naglulu si Kuya. Yun na yung bagong term ngayon, Aling Leonie, ng mga kabataan. Naglulu? Isang malaking kunot na naman ng noo yan o kung question mark na naman yun. Ano naglulu? Nagtebat. Ang tatandaan nyo na kasi, hindi nyo alam yung term ng aming mga kids eh. Wow. Ang alam ko lang kasi lulu, lulu. Hindi. Mali yung... Lulu? Mali May yung accent variation mo. na naman. Mali yung accent mo, Aling Leonie. Ano? Hindi lulu. Ano? Naglulu. Lu? Naglulu ba? Naglulu. Ba't Oo. naglulu? Yun yung term ng mga kids ngayon. Anong origin yan? Anong etymology niyan? To be honest, hindi ko alam. Pero yun nga, may naglulo ba na Grab driver daw
So ito, basahin natin yung statement ni Ate Girl. Okay? Para dun sa mga hindi nakakalam, ito. Basahin natin, himayin natin kung ano nangyari. So ipinost daw to doon sa social media nung Ate Girl na technically ay nabastos daw sa loob ng Grab. Okay? So, tinag niya si Grab. Grab, I'm still shaking from everything that happened just a few minutes ago. Our Grab driver masturbated during our trip. So nagtebat, naglulu ba si kuya habang nagano. So, syempre hindi natin pagtatawanan yan. Any claim ng, paano bang, ikaw Aling Leonie, ikaw yung girl dito, ikaw yung rose among the thorns. Ano bang, Okay. ano bang rule? Pag si ate girl ba or isang ate girl ang nag-claim na ano siya, Na-violate siya. na violate siya, na Barney siya, na violate siya. Paano ba yung dapat na trato or paano yung tamang pagtanggap diyan? Kasi technically, 'di ba, ang lagi nating sinasabi Na-violate ka, is tatanggapin mo, patawa ka naman eh. hindi. Para ikaw si ate girl, ikaw yung girl. Hmm. Nagbigay ka ng statement sa publiko katulad nito. Eh Hmm. syempre, 'di ba, ang kasabihan nga Ike stop agree ka Mm. naman dito, 'di ba? Ang kasabihan is uh, innocent until proven guilty. Tama, Ah. tama. Kumbaga, Tama paano ba mo 'yon? siya harapin? Oo. Kaya lang, Mm. syempre kailangan mo rin bigyan ng bigat yung pag-o-open up ng mga babae pagdating sa ganito. Kasi technically, ayaw naman natin na matakot ang mga babae na mag-open up. Pag Correct. kini-question natin sila kagad, yun yung rason eh. So paano bang tamang pagtanggap dito? Meron bang tamang pagtanggap? Hindi, parang May, ako para always sa take akin, it with a grain may of salt ba? tamang, Tatanungin mo ba si ate girl na totoo ba yung sinasabi mo? Sigurado ka ba? Or ano? Or Ah, kailangan okay. i-comfort mo na siya kagad na kasi 'di ba minsan nga ang ending pag nagsumbong sa yung younger sister mo, yung girlfriend mo ano, mm, dapat kampi ka kagad kay kamag-anak mo. Nasa defense mode ka kagad. Ah, which is, sa ano, ano, yun yung initial, ano initial reaction. No. reflex ng lahat ng tao. No? Kahit naman Kung sino, kung biglang kapartido susugod. mo, halimbawa, kamag-anak mo, Oo. kapatid mo, Oo. may, siya yung, yun yung, ano to, ang unang, ano niya, nabastos ako na manyak ako. Ang automatic na, ang expected ng nasa paligid, kakampi ka dun sa kapatid mo, kakampi ka dun sa Tama. kapatid mo. 'Di ba? Tama. Ah, ang initial reaction ng brain, ano yung ginawang action muna, ano yung pinakitang action nung kausap mo o nung nagrereklamo, doon magbe-base yung brain natin. Paano? Kumbaga parang kung nag-try for help yung dating niya, ang magiging sagot mo dyan, ang expected na sagot mo dyan, i-comfort mo, Oo. pakakalmahin mo. 'Di Mm. ba? Kung galit siya, pahuhupain mo yung galit niya. Kung Mm. umiiyak siya, patatahanin mo siya, pakakalmahin. Yun yung goal. Kung pag may nag-react ng ganyan, hindi mo gagatungan na apat agad, kalmahin mo muna, in-neutralize mo, saka mo puntahan, balikan natin. Ano ba yung nangyari? Mm. Siguro yun nga yung ano tamang gawin. Um, Huwag mo muna questionin, Mm. kalmahin. Mhm. Saka ka magtanong ng question. Kumbaga, ensure mo Saka mo muna na e-proseso. ensure mo muna na yung victim is ano, kalmado. Kalmahin ang sitwasyon. Okay, so sige, tuloy muna natin para mas makalalim Ah, tayo. So hindi lang isang ate girl, sabi nyo nga dalawa. yeah. So ay isang sabi, ating Aling Leonie, my sister and I just finished our activity in school. So yun nga, bata pa itong mga to, nasa school. Since it was late, we booked a grab car going home instead of commuting and walking so we feel safe. Yun yung masakit. Kasi Mm. ang kadalasan, 'di ba, pinapag-grab natin yung mga kamag-anak natin or yung mga ano para safe. Kaya lang ito Ako nga yun lang. ang principle ko. Bakit ako nag-grab? Hmm. Tsaka para Bagay. may trace, nakalag. Mm. Ay, oo, yun. Ay, ah, Correct. ang ganda, diba? ganda. May Kasi babalikan ka may eh. may babalikan ka. May Okay. trail. Oh. Ah, Kaya lang ito yung masakit. Sabi ni ate girl, the moment we got in the car, this manyakis was already breathing. Again, apologies Heavily. po mga kaibigan. Ang kahinaan ko po. Pogi po mm. ako pero wala po akong TH mga kaibigan. Tama naman yung tunog mo. Tama ba? Thank you, Tama, Aling Leon. tama. Kaya love na love kita eh. Pinapataas mo ang aking self-esteem. So, this manyakis was already breathing.
pareho tayong walang TH eh. Sa akin, Tinatawanan nilagay ako lang ng kanina misis eh. ko eh. Bawat sabi ko ng breathing, maririnig ko eh. She was breathing eh. Ah. Okay. Ang mahalaga hindi breeding. Sige. This Manyakis was already breathing heavy and acting weird. Ano ba yung pag nag-breathing heavily ka ba, automatic manyakis ka na? Paano Paps, naman tayong matataba? pwede namang Alam mo, hinihingal ka may lang sa asthma. hindi, may panundot ako dyan. Oo, Si ano? ate girl, ibig sabihin ng exposure mo, breathing heavily, may ginagawang kakaiba. Yun nga. Porkit, Tsaka taka lang ako, malay ba natin, galing sila sa activity. oo nga. Galing sa Malay activity, mo sila putya, pala yung breathing heavily. hindi, malay mo, maasim pala sila, di ba? Pare, Sila pala yung Kasalanan. dahilan, Oy, bakit? victim blaming ka, sorry, Ike's ah. hindi, nandun lang tayo sa mga anggulo, iba-ibang anggulo, di ba? Pero, Oo. pare, malay mo ba, aircon yung Grab, Oo. di ba? Malay mo ba kung maasim? Kahit naman ako, hihinga ako ng malalim dun kasi kino-conserve ko yung paghinga ko eh. Hindi, mataba lang talaga tayo, Ike's. Hindi, joke lang. Talagang, ako aminado ko nung mataba ako, Oo. nung sobrang taba ako, 320 pounds ako, kinausap ako nung Indiano. Sabi, so what's up with you? Did you run? Because you're wheezing, you're whistling. Na hindi ko napapansin kasi nga mataba ako. Sinabi ko, hindi, mabaho ka lang, Brad. Hindi, joke lang. Anyways, tuloy natin. Ah. So, uh, was already breathing heavily and acting weird. I was tired from today, but my God told me to stay alert. 5 minutes pa lang, I started hearing squishing sounds. Kita mo, inaapi talaga tayong matataba nito eh. I Kahit started naman ako hearing sa... squishing sounds and he was breathing more heavily. Almost morning impact. Sandali. May mali kasi dun si ate. Para mag-assume tayong ganun. Kasi later na natin nalaman na Majubex pala si kuya kasi wala namang dinescribe si passenger na, Ah, si passenger ate kulang na, ang kwento. oo, Kulang ang may kwento. missing So, part. Damir, ito yung sinasabi na inumit mo yung isang important fact. Kasi kung sinimulan mo pa lang na si Kuya ay kamukha ni Makoy pa rin na mataba o parang si Ikes na mataba. Tapos na usapan dito eh. Parang hindi natin uhusgahan kagad si Kuya Lalawak Grab na yung driver eh. tingin na ganun. Kanya lang kasi Pero siya, isang panel lang yung tinignan niya. yung default view kasi ng typical na Grab driver eh, medyo fit, daddy fit, Yeah, dad bod, parang mga ganon. Kasi tama-tama. kasya dapat dun sa, sa Sige, driver ito, seat. ito. Bigyan natin sila ng visual ah. Visual. Walang dayaan ah. Hmm. Pikit nyo yung mga mata nyo. Again, lagi ko sinasabi, pag ginagawa ko to dito sa Matyong Chismisan, utang na loob. Kung nagda-drive kayo, huwag kayong sumali. Okay? Ang mga magpipikit lang ng mata, mga kaibigan nyo, yung pasahero, nasa LRT. Pero kung kayo yung nagda-drive, utang na loob, saka nyo na gawin yung exercise na to. Aling Leonie, since Oh, nagda-drive ka ba? mm, Nagda-drive ka dati. ngayon? Hindi Hindi. ngayon. Hindi. Hindi. Ike's, nagda-drive ka ngayon? Ah, ah. Ngayon! Oo. Nagpa-podcast tayo, hindi Nagda-drive ka ako. nagda-drive ngayon. Ay, hindi. Sorry. O, so pwede kang Kala ko nga. pumikit. Pwede kang Ah. pumikit. O, pikit tayong lahat, pikit tayong lahat. O, Ah, ayan. Mag-imagine kayo ng Grab driver. Hindi mataba mm, ang in-imagine nyo, di ba? Ah. Hindi mataba. average. O, so, lugi tayo dito sa story na to. So, yun yung eksaktong sinabi ni Ikes. Hindi dinescribe ni Mm. ate girl na mataba si Kuya Boy. So, ngayong hindi nating alam na mataba si Kuya Boy, iisipin nga natin na manyaki si Kuya based from the statement ni ate girl. Oo. Kasi yun lang alam natin eh. Isang payat na na Grab driver, humihingal, nag-acting weird, Walang at may payat. squeezy Basta sound. isang Grab driver. Hindi payat. Walang body hindi mo Hmm. na maiisip yun. Kasi ang hinighlight niya, yung ginagawa ni Kuya. Ah, okay. Ang cute ng O, mga nagtatakbuhan sa likod ni Makuya. Sarap ah, bitbitin. okay. Nagwala yung mga aso sa labas eh. Syempre, makikichismis sila. Anyways, Makikimarites. ah, Okay. tuloy natin ang kwento. I now Ah. fully zipped up my jacket. Doon pa lang, hinusgahan niya na si Kuya. Mm. Parang porket may squishy sound, nag-defense mode. Which I cannot, hindi ko, hindi ko masisisi si ate. Kasi kung ikaw Ah. takot ka, defense mode. Tama yan, defense mode ka. I fully zipped up my jacket, alerted my sister discreetly, and messaged our dad, who booked the trip, to report immediately. I had to wait a little bit to find an area,
that was more in public and that I was well familiar with. From there, I started an audio recording and confronted the driver. Puta, so ito na yung mga hirit na katulad nung sa mga bus. Kuya, ba't Oo. nilalabas mo titi mo? Yung mga ganon. Oo. Oo Pero, nga, no, dati, nung uso pa yung video, ano, yung mga pa Mm. VHS sa, ano, tsaka DVD. ano yung pa-VHS sa DVD na yun, Aling Di ba, Leonie? hindi, yung sa mga buses before, di ba may TV? Oo. Before, ngayon USB na lang eh. Dati yung merong VCD player, tapos, or VHS player, tapos yung kapag paggabi na, ano na, X-rated Bolja or Ayun. pinapalabas. Hindi, PG-8, I was R18 na referring, yung mga Aling Leonie, dun sa viral na pinapanood. ano. Yun. Yung, Alin? yung sa bus, katabi niya Di, si Kuya Boy na nakatayo, nilabas niya yung putoy-toy niya. Tapos si ate girl sumigaw, putay na mo kuya, ba't nilalabas mo titi Ay, mo? yung passenger na oh. nakatayo. Oh. Yung Anyway. Sorry. ano, mula na nauso yung mga smartphone, yun na yung ano eh, yung Oh, trend yun. eh. Pero ano bang eto, matagal kong tinatanong to. What's up with public transport and mga masturbators? Nakakalibog ba sa loob ng bus, Aling Leonie, na kailangan Eh, nilalabas nila yung titi ano nila? yan? Oh, share ko lang ha. Oh. Meron akong subject nung college, abnormal psychology. Matagal Kasama na yan, buti yan, naalala mo pa, Aling Leonie. putang ina ka. Gutom ng mura sa akin. Tandaan mo, nung nagko-kolehiyo ko, kolehiyo ka din. Kapal ang mukha nito. Triggered si Aling Leonie, ang lutong. Aga-aga. Okay. Hindi, Oh, ano patuloy, yan? patuloy. Meron, Oh. meron kaming parang, hindi parang, meron naging case study na siya, um, ano to? Mas nag mas Nakalimutan. mas m- mas Tagal na mas kasi. mas nalilibugan siya. Mas nag-e-enjoy siya kapag sumasakay siya ng jam-packed na LRT. Tapos yung putoy-toy niya makikis-kis dun sa ano kahit anong body part ng babae sa mga paligid niya. Parang yung ano yan eh, yung mga Japanese eh. Yun yung mga Parang taong, ganun. di, Oo. yan yung Ngayon, mga posibilidad, yun yung mga tao na kulang sa haplos ng pagmamahal. Oo. Kasi hindi sila na, yun na yung the closest thing they could get to a woman's touch eh. Mas McCoy. Ganun. Pero sa kanya naman kasi, meron siyang avenue para makakilala. Kasi ano, hindi naman siya kapangitan eh. Lalapitan naman siya ng babae eh. Pero mas gusto niya, mas nag enjoy siya sa ganun. So, ang conclusion namin dun, ang fantasy o ang sexual satisfaction ng tao, iba-iba. Di ba Depende parang sa Agree. depende sa orientation mo, depende sa na model sa'yo, depende dun sa kung na-discover mo ano na yung nakakapag-gratify sa'yo. Ganun. may term dyan eh. Di ba voyeurism No. yan, yung ganun? Yun ba Um, yun? Voyeurism yung nakikita. Pero Pero, ano, at that time, under siya ng voyeurism eh. Ah, oh, Kasi kumbaga voyeurism, hindi, yung nag enjoy ka dun sa nakikita mo yung reaction sa kanya, di ano, tuwan-tuwa siya kapag nakadanggal yung putoy-toy niya tapos makikita yung reaksyon ng babae na parang kinikilabutan tapos yung parang ah, yung hindi niya masabi na hindi siya ah, makasigaw pag ganun. nakakadagdag Kapag sa L niya yon. oo, pag May term nakita dyan daw yung niya, sige, kaya mo yan. nasa dulo ng dila ko eh. Hindi mo na. Pag Basta yung nakita ano, naman niya ano na yung parang aatakihin siya ng babae, gagamitin niya kasi ah, may itsura siya, gagamitin niya, oh, I'm sorry, ganyan. ay Tapos puta. lalayo na siya, ganun. Magpapaka-good Tapos, boy ano na tapos, image oh, na. I'm sorry, tapos lalabas niya na yung titi niya. Hindi. Ay, isa pinaghahandaan niya yan. Pinaghahandaan niya. Describe niya sa amin kung paano yung ginawa niya. Binabalot niya ng plastic yung puto. Kinikling wrap niya. Balot niya na plastic yung putoy-toy Oo. niya. para, Ikikling wrap parang niya. yung, Magbrief siya. Tapos, meron pa siyang shorts. Tapos saka siya magpapan. So, pag Para binalot niya sigurado ng daw na hindi gaganon. So, Aling Leonie, pag binalot Mm. ba niya ng plastic yung putoy-toy niya, yun ba ang tinatawag na supot na titi? Nakasupot. parang yung Ay, butido eh. sosyal. Sosyal. Skinless longganisa ang pagkakabalot, boy. Skinless Cling wrap eh. Cling wrap. longganisa. Naka-plastic yung longganisa. Yun nga yun. Ang ganda nun. Ang Tandaan mo, cling wrap ang gamit niya. Nung nasa kolehiyo tayo, Makoy, ang nag-cling wrap lang, yayamanin. mayaman to. Naka-cling wrap. Kung ako yan, aluminum foil lang. Oh. Matusok-tusok. Yung Hindi, iba nga yung supot trapo ng eh. ano,
Alam mo yung supot ng yelo? Oo, puta yan. Hindi, pang ice candy lang yung Oy, potato ko eh. Oh, malaki. yung white Malaki. white horse ba yun? Di sabihin mo na, Ike sa malaki titi mo, supot ng yelo. Ako, ice candy lang, bird eh. Anyways, tuloy natin yung kwento. Banal. Oh, gumalik ka na kay Grab Girls. Ah, so, nagpa-report na si ate girl. I had to wait a little bit to find an area where it was more public and I was well familiar with. From there, I started an audio recording. By the way, good job. So kayo, kung mga ate girl, mga kuya Tama yung boy, ginawa niya. na kung kayo ay mapapatrobol, kunwari na hold up kayo or feeling nyo ma-hold up kayo ng taxi or ng Grab, number one, try nyo pa stop in somewhere na Matao. familiar. Kung Mhm. kaya nyo, magpahatid kayo sa police station para doon kayo Mm. tumalon at magtatakbo. Mm-mm. Yun yung mga style dyan. Hanap kayo ng may respack. Huwag kayong papayag na mapunta kayo somewhere else. Anyway, tuloy natin. So from there, I started an audio recording and confronted the driver. I can't be scared. Good for ate girl. Tama? Tama Tumayo siya. yung ginawa niya. Parang yung toy-toy ni tumayo siya. Okay. I can't be scared or even sound like it kasi he'll think it's nothing. By the way, he picked us up at our school gate. He knew we were students. So, yun nga yung punto niya. He was in the middle of his session when I asked him loud if he was okay. Mali ni ate girl yun. Kasi Okay ka lang ba? kung akala mo nagtetebat si kuya, wag mo siyang tatanungin na kuya, okay ka lang ba? Dahil ang kasunod Hindi niyan niya sa amin. ang kasunod, Aaminin ba niya? iba ang kasunod niyan pag sa mga fantasy ng mga bold. Anyways, I told him that I noticed he was breathing super heavily. Nagulat siya and tried to laugh it off. I kept asking angrily, anong meron? I looked him straight in the eyes. He said na busog daw kasi siya, madami siyang nakain na kanin, nakataas yung shirt niya, and I saw that only one hand was on the wheel. The squishing sound got out. Nasasaktan ako bilang dating matabang tao, Aling Leonie. Ay, Napakasakit. nasasaktan ako dun sa sinabi na nga niyang busog Ma, siya eh. So, posibleng kinakamot niya yung tiyan niya, doon lang gagaling yung squishing sound at baka pawis yung nag squish. mamaya Ang ako naisip. magko-comment. Sige, mamaya na rin ako. Paalala mo sa akin na baka makalimutan ko. Then he proceeded to continue what he was doing. And sabi niya, wala ma'am, ang taba kasi. Oh, yan. Number one, dapat kinall out niya na, Kuya, tetebats ka ba? Anong ginagawa mo? Ano bang tingin mo, Aling Leonie? Kung ikaw, paano mo siya i-call out, Aling Leonie? Kuya, okay ka lang. Wala kang heart problem. Kasi kanina ka pa kakaiba Hmm. huminga. Kailangan na ba natin dumiretso ng ER? O kaya base pa, i-quote ko nga yung i-quote ko na yung famous quote from the viral video. Kuya, ba't nilalabas-labas-labas mo ang titi mo? Oh. Pero Oh. ang hindi kasi niya nakita, di ba? Hindi, narinig niya nga lang. Nag-rely Hindi, lang siya doon. Tsaka tsaka, yung sa chan. Ito tsaka pala, nasa, moving forward, sorry. Tinanong hmm. ko ng Umabot. nung sinabi niya na, wala ma'am ang taba kasi. Tinanong ko ng so doon, parang gusto na nila magkahulihan kasi baka mamaya yung puto-ito yung Mhm. sinasabing mataba. Mhm. Ano yung naririnig ko? Hindi sir, nagjajakol. Ayun, diniretso niya. Hindi sir, nagjajakol ka eh. At this point, he got scared and started apologizing. Eh, Napakasakit. so dito yung masakit. Bakit nag-apologize si kuya? So yun yung Kasi, medyo, nag-create siya ng, ano ba to, parang fear dun sa Ah, kliyente. Eh, di ba sa Grab, kailangan maganda ang rate mo? Ma-maintain mo yun. Yung pagkaka-explain sa akin ng isang Grab driver, halimbawa, ngayon 5.25 siya. Pag bumaba yun, mahaba-habang paliwanagan yung mangyayari or mababawasan yung rate niya. So, kailangan niyang i-maintain. So, kung merong magre-react ng negative, cautious na siya agad na parang, ay, hindi pwede, sorry po, sorry po. or pwede ring nagsosorry siya at tinatry niya explain na hindi siya Oho, nagtetebats. kinokorek niya kung ano Na man. pasensya na po kung ano man yung naririnig niyo, Oho, pero hindi correct. ako pero syempre agitated na si ate. Hindi, Yeah. jocks ka eh. Ganun-ganun na, di ba? Mhm. kasi medyo, ako bilang lalaki, medyo magugulat din ako nun.
Lalo na kung ang hinihimas ko lang tiyan ko at Hmm. parang sabi, ate, that escalated quickly. Ma- sa taba Tsaka kong to, hindi Makoy. ganyan kalaki ang putoy-toy ko. Tiyan ko yan. Tsaka Di ba? Makoy. Ang 90% hindi naman let's say 90% ng Grab na kotse na nakita ko, manual. Hindi na ngayon. Ano na sila Di ngayon? ba? Automatic. Tama naman, tama. O sige, Mag-technikalan let's muna be tayo, conservative, Ikes. Ma'am Kahit Leonie. ilagay mo sa Oo. 80%, kahit ilagay mo sa 80%, pero Oo. karamihan dyan manual. Okay. Oo. Tsaka pare, Oo, mahirap talaga. yun Mahirap gawin yun. Pabalikan ko naman. Oo. Oo. Ikes, pag gusto, may paraan. Meron Oh. ganun. Pero, Yung automatic kayang gawing manual yan kasi kayang ikambyo yan. mm, Oh, yan. mm, mm, mm. Panalo. Balik Oh, tayo Pero, dito. tapos, sige, balik tayo, tuloy. The Grab driver started apologizing. Sakto na I knew the area well. I demanded na itabi niya yung kotse. I told him na saktong-sakto that our dad book our ride. So ipinamukha niya na tatay niya ang nag-book ng ride. So medyo mhm, pantakot yun kasi mhm, tatay niya. My sister and I got out safely and went in the nearest fast food place. Buti, hindi naka-child lock, nor did he notice that I unlock yung side ko. Our dad is on the way to get us. Ito yung statement ni ate girl. Nag-grab nga kami para safe tapos ganito. Naka-shirt, jacket, and pants ako. Yung kapatid ko, naka-t-shirt and pants. My sister was shaking from all the shock kanina. Walang mamanyakin kung walang manyakis. There's a special place in hell for people like this. Let's pretend, Aling Leonie, Ikes, na hindi natin alam ang ending ng storya na to. mm. Dito, kampi tayo kay girl. Sabi ng society, Sabi ng society. Kampi sabi tayo ng kay... norms, makakampi tayo Sa, agad sa, kay girl. ako, kung binabasa ko lang yan, at wala pa akong nakikitang mga itsura nila, unang reaction ko talaga, kampi ako kay girl. Oh, namura na natin si Grab driver. Ang Ah, problema... Teka lang. Sige, Aling Leonie, go. Okay. Coming from a regular Grab rider, nung binabasa ko yan, ang lakas naman ng loob ni Kuya Grab para gawin yun. Tama. Tama. So, ano na ako, kahit at that point, nung binabasa ko, parang, teka na, muna. tsaka na, ano yun, nating tulos? Oo. Nahirap. Sa Hard mode higpit pa naman ng ngayon. sa Oo. higpit ng ano nila, sa higpit ng sistema nila at saka sa daling mga ladkad ng pangalan ngayon. Ang tapang naman ni Kuya. Tama. So hindi ako nag 100% kahit pa babae siya. Pero, Kasi kahit ako, mm, may kasama ako lang mag-isa, oras ng gabi, oras ng madaling araw. Pag nag-grab ako, kaya ako nag-grab. Mas gusto kong nag-grab kahit mas pricey siya kasi yung security ko, mas panatag ako sa safety ko kaysa yung mag-flag down ako ng taxi. tama. Hmm. Kahit Kasi, ikaw or mag-jeep ako. perfect yung sinabi ni Ikes kanina eh. Kasi nga, meron kang logs Oo. na Matitrace ka. matitrace And mo ano, kagad. being yung engineering ano ko, no? Engineering mindset. Habang binabasa ko kasi yan, medyo malabo na talaga eh. Mm. Tinignan niya sa mata. Nasa likod ka eh. Saan kayo? Sa rear view mirror lang kayo Oh, nagtitinginan sa mata. So, paano mo ngayon makikita? Nagja-jacks nga si Kuis. Di ba? Correct. pero ito gusto ko na i-declare Mm. that 2025 is the year of plot twists. Ano ba? January pa lang. Di ba tayo mabot February? Yun nga, January pa lang, nakailang plot twist na tayo, ate girl. Simulan natin kay Vic Soto and Daryl Yap. May plot twist Ang na. Oh, dami niyan ah. Ang yung daming movie plot ni twist Big niyan. Soto. Tapos Talo ka si na kagad kay Daryl. tapos ka na kagad kay Vic Soto. After a few days, Sampaguita Girl. Oh, From yun din. Sampaguita Girl, siya yung all that from for the first few days, bida si Mhm. Sampaguita Girl pero unti-unting ibinabaliktad nagiging bida si Kuya Security Guard Bida na ngayon si Kuya. nung Si Kuya naglalabasan security yung guard. facts. O ngayon,
Hindi pa tapos ang January. Meron na naman tayong panibagong sudden plot twist. Puntahan Saka natin ngayon. yung Ay, sige. kalendaryo dati, last year, every month yung issue eh. Ngayon, ba't Oh. parang Ngayon hindi, linggo-linggo? no? Pero mamaya, actually, tatanungin ko kayo, Big Soto pa rin ba ang picture ng January? Sampaguita Girl versus Security Guard ba ang picture ng January? O itong si Master Bator ang picture ng January? Alam Dito. masasabi ko, Oh. ang daming problema ng mga politiko kaya ang dami nilang pinapasok. Oh, 'di ba? 'Di ba? Pero Hmm. anyways, balik tayo. Sumagot na si Kuya Boy. Nabasa ko ang post ni Miss tapos binura yung pangalan. Hmm. Okay? Tungkol sa akin. Gusto ko pong sabihin na di ako nag-masturbate sa ride at hindi ko po gagawin ang karumal-dumal na gawain ito sa publiko. Ako po ay isang pamilyadong tao. Ago. Saglit. Ikakat lang kita. After kasi nung kay ate, nag-react ang Grab, ay nag-post ng comment ang Grab Mm. na they will suspend the they will investigate the incident. Pero dun sa sagot nila, parang 70% kampi sila kay girl. Gano'n naman si Grab. Kapag nagreklamo ang Hmm. kliyente, kay ano sila. Hindi naman sila, hindi sila pro drivers. Pero yung standards naman din kasi nila, balanse. Pinipilit nilang balansin. Tapos, okay, continue, sir. Hey, his name is Chico Garcia, And his name is Gino Killiamore. and together we are Only Fun. That's right, for only $12 a month. Ah. Joke. But if you're willing to pay, why not? No, we're from a podcast that talks about movies, TV shows. Basically, we do reviews of K-dramas, whatever is on streaming, whatever is on cinemas. We also get to occasionally interview celebrities, actors, Directors. And of course, infused with our own witty brand of humor and slice of life. Wow. I guess we don't infuse a lot. Check it out. Asa na ba ako? Nawala na ako, taga. Ako po ay isang Hindi siya, yun. Ayun, ako po ay isang pamilyadong tao at may 2 anak na babae kaya matindi po ang aking respeto sa kababaihan. Etong linya na to parang ito generic ano to eh. Generic filler to na hindi ako masamang tao. Pero tapos ito na yung susi sa tagumpay. So Oh. welcome na natin siya dahil kalahi natin siya Aling Leonie Ikes. Babasahin ko to sa voice na puso nating isang lahi tayo. Ako po. Pusong hinihingal ba ito? Ay, sige. Ako po Ah. ay overweight. May hika at high blood. Trifecta to. Trinifecta. Overweight, may hika at high blood. Perfect combination. Tapos dulo, diabetic din, no? Hindi pa tapos. Kakagagaling ko lang maghapunan nun. At dahil sa kabusugan, ay hinihingal. Yan ang problema sa ating matataba eh, no? Isang activity na nga lang yung magaling tayo at yun na yung pagkain. Pagkatapos nun, hinihingal pa tayo Pagod ka pagkatapos pa. ng activity na yun. Ay, nako. Isisingit ko lang yung sa tatay ko, ha? Ang tatay ko kasi, big-bellied siya. Tapos, yung dinidescribe na nakataas yung t-shirt, nakataas yung, nabasa ka-expose yun siyan, tapos yung may kung anumang squishy sound, tapos yung sabi katatapos ng kumain. Ang tatay ko nung araw, kapag busog na busog siya, nakaupo, iinat, tapos tatanggalin niya yung sinturon niya. Totoo. Tapos talagang lahat ng Delix pala. movements na gagawin niya para, alam mo yung parang ma-relieve kung ano man yung, sabi namin, Pressure. tumayo ka na lang kasi. Ang problema, tinatamad naman siya tumayo. Mas masarap daw gawin niya na ba nakaupo. Agree. Ako nagbubukas din ako ng ano eh. Lalo na pagkatapos ng buffet. Nagbubukas din ako ng ano eh. Ano ba tawag Sinturon. doon? Hindi, sinturera? Sinturon. Sinturon. Ang sinturera siyang lalagyan mo ng sinturon sa pantalon. Oh, yun. Ikaw, Ike, sorry. Bilang ikaw Hindi ang siya aming, nagsisinturon. bilang ikaw ang aming current heavyweight champion sa episode na to. Actually, yung tatas, yung lumalabas yung chan, depende yun sa suot mong damit eh. Tama.
Tama. Minsan ako sobrang sikip, Kung, it kung comes medyo natural. hip-hopper ka, okay lang, okay lang. Okay lang. Pero kung Oo, medyo tumatak-in long sleeves ka, ay bukasan to, oo. bukasan to. Tas Tanggal napakain takin ka. to. Talagang, kahit ayaw mong buksan, bubukas talaga. Kapag, sabi nga ng tatay ko nun, kapag big-bellied ka, kahit pa nakatakin ka, pagkatapos mong kumain ng marami, magiging kamukha mo si Winnie the Pooh. Totoo yan. Tama, Totoo tama, yan. tama. Anyways, tuloy natin. Mahaba pa Ah, pala yung statement niya. Okay. Mapapatunayan na rin po na si Miss Blanc, matutunayan din po ni Miss Blanc na kailanman ay wala po akong nilabas na ari sa kasagsagan ng ride. Kasi mahirap niya ilabas yun. Nahirap po Hahanapin kasi mo nga eh. may pulled. Naranasan ko yan, nagtatago yan sa kung yung driver nga hindi niya makita yung putoy-toy niya, paano pa si Miss Blanc, 'di ba? Eh, nasa likod siya, di ba? Oo, nasa likod siya. May coverage. May Mhm. cover. Kahit tingin ko kahit nagtebat si Manong nun, di niya makikita yung toy-toy niyan eh. Alam ko 'yan. Expert ako diyan. Okay? Um, gusto ko rin iklaro, na ako po ay hindi nag-sorry o nag-panic nung ako ay hinarap at kinonfront ni Miss Blanc. Dahil wala naman po akong ginawang masama. So Oo, hindi yung daw pala pala eh. nag-sorry. Oo. Mas nagtaka lamang po ako dahil bigla silang nag-request bumaba. Kinamusta ko rin po sila at kung bakit sila nagpababa. Papatunayan po ito ng audio protect. Ayun, ito susi sa tagumpay. Audio protect recording ni Grab. Na Correct. kasalukuyan na rin pong nire-review. Halos 5 to 6 minutes lang po sila sa loob ng aking sasakyan. Dito, magkakatalo yung statement ni ate girl He sa ni Kuya says, Grab. she Dahil versus kung she Mm. pinakinggan says. yung audio recording, maiksi lang to 5 to 6 minutes. Kung pinakinggan tong audio recording na to at narinig na hindi niya sinabing, Kuya, bakit ka nagmamasturbate? Tapos ang Mhm. usapan. At kung hindi sinabi ni Kuya na sorry. Oo, Correct. pag hindi nag-sorry si Mm. Kuya, dapat ilabas to sa publiko. Ilabas ang Mm. recording. Saka na si Mary Justisya para Gay sa mga mataba. Creatos. Mas mahalaga tong recording ng Grab na to para malaman Mas natin kung madaling sinong ilabas nagjakol ng o si hindi. yung recording na yan eh. Ilabas sa Senate hearing. Dapat may hearing Oo. to eh. So, Your Honor, gusto ko lang po sabihin na hindi po ako nagjakol nun. Hindi rin po ako kinall out ni ate girl na nagjakol ako during that time, Your Honor. Mataba Honorable po ako, Senator Mr. Robin Chair. Padilla, hindi po ako nagjakol during that time. Ganun Hindi pala po talaga eh. lumabas ang putoy-toy ko nun. Hindi kagaya ng kay Robin eh. Nakakainis. Senator Robin, there's a difference between you and me. Yung Mm. toy-toy nyo lumabas, yung akin hindi. Anyways, tuloy Mr. natin. Chair, it's late in the evening. Mr. Chair, ang ganda nun, ang ganda nun. Mr. Chair, it's late in the evening. Anyways. Ako po ay may katabaan lamang. Kaya iba ang tunog. Kaya iba ang tunog ng aking hingal. At maaaring na-stir Fred bilang squishy sound. Pwede. Bakit Pwede, naman? di Ako ba? naman tumaba naman ako. Ulitin ko 320 pounds. Pero hindi naman. Teka, mahal. Yung hinga ko ba nun? Naging squishy sound ba ang tunog? Ay, Hindi sabi kasi parang sabi niya may asthma kasi siya. Pag may Hmm. asthma, may May wheezing, wheezing may siya. squeezy sound yun. Ayun ang squishy Yun, sound. may ganon. Oo. May higit. Hindi. Mm. Mapapatunayan din yan ng recording kung Correct. squishy sound. Tama. Ngunit, Your Honor, tunog squishy sound ba ang aking hininga? Hindi, mag-appear si Mr. Chair, ito po, sample. Oh. Mga Ang ganon narinig siya, ko di lang ba? hika. Pasensya na po kung ito ay nakakabahala sa iba. Naku. Bilang parte ng PAT community, ako'y nasasaktan para kay Kuya Grab Driver. Dating Pero presidente ako ng PAT community. magaling yung statement ni Kuya Grab Driver. Malinaw, malinis. Malinaw. Mukhang, Ito yung mukhang statement intelihente na si Kuya. napag-isipan. Exactly. Mukhang intelihente si Kuya. Perfect yun. Ito ang statement na napag-isipan. Kung di man to intelihente, humingi ito ng tulong sa isang intelihenteng tao. Oh, na tatago natin sa pangalang AI. Ah, At kalmado na siya nung sinusulat niya yan kasi nababalikan niya na yung anong tawag to? detailed yan. Nare-recall niya yung details. Ito yung masakit.
naintindihan ko kung bakit ako ay pansamantalang deactivated ngayon sa Grab. Kasi nawalan siya ng kabuhayan eh. Pero partida naintindihan pa niya. Hindi, parang ano yun, di ba? SOP nila yan pag may admin, Investigation. may hearing. Mm-mm. Oo. Which Mm. para Doon sa ka akin medyo temporarily Which para sa akin suspend ka. medyo lugi si ride driver. Pero for the safety Mm. rin of other kasi paano nga naman kung guilty. Okay. Mm. Anyways, naintindihan ko kung ba't ako'y pansamantalang deactivated ngayon sa Grab. Hindi pa po ako makakabiyahe hanggat hindi matapos ang investigasyong isinasagawa. Kung kinakailangan, willing po ako harapin at kausapin ng personal si Miss Blanc at ang kanyang ama. Humingi lang po ako sa inyo ng pangunawa at naway maimbestigahan ito ng patas at maayos. At Maganda. matapos ng aking maling akusasyon at panghusga. Dahil naapektuhan na rin ng aking pamilya, lalo ng aking anak, dahil sa dami ng bashing at death Kasi threat. pinost yung mukha niya tsaka yung pangalan ni Kuya Ay, eh. pinost ba? Mm-mm. Mm. Pinost Ano ni Ate nalaman? Girl. Dahil dun sa Doon sa nando sa app. Kaya yung mga keyboard warriors, sinanap din si ate girl eh. Maganda yung kay James Tigen. May sagot din si Grab. Mm. Ay, no. Ay, masama ang loob ko talaga para sa isang para sa isang member ng fat community dahil na dahil na nahusgahan ang isang matamang Mm. kapatid natin sa Paano na lang kung kamukha ni ano yun? Bomber Moron. Sino ba? Hindi naman. gago bomber Murad. Isip tayo ng macho. Para dun sa mga 30 years old and below na nakikinig nito, binibigyan ko kayo ng karapatan ngayon na I-Google sino si i-minimize Bomber ang Moran. Spotify app at i-Google. Tsaka si Max Alvarado. Pero Diyan mas cute lalabas si yung Bomber Moran eh. Diyan lalabas yung discrimination natin eh. Paano lang kung mukhang BTS yung Grab driver mo? Gwapo. Mukhang BTS yung Grab driver. Or hindi, let's say kung sino Gwapo. ma-imagine mong gwapo. Sabagay. Or macho, Yeah. di ba? Hindi. Ay, eto, babalik doon sa lagi kong sinasabi, consent. Kasi kung pogi si Kuya Boy at nagtebats yan sa harap ni Ate Girl, Flattered nagustuhan si ni Ate Ate Girl, all good na yon. Oo. Pero since offensive sa kanya, hindi, pero dapat pa rin nagpaalam no, Aling Leonie. Kailangan magpapaalam pa rin kahit pogi no. Oo. Mm. Consent is always the key. So, mali ako. Kaya nga, So, pwede ba kitang patayin? Oo, okay lang. Diyan lumalabas yung mga... Kaya pala nagpapaalam yung mga killer. Papatayin kita! So, Hindi sila nagpapaalam, naghahayag sila ng kanilang saloobin. Oh, Hindi, pero lalim na naman. Oh. dapat pag nag-no ka, bigla sabihin, ay sorry, without consent yung pagpatay. Tigil siya. Ganun. Hindi na nga humihingi ng consent, saloobin na nga, sinahayag na nga niya eh. Kasi Sinasabi niya papatayin yung siya. gagawin. Oo. At sinabi na pala sa'yo, papatayin ka, anong gagawin mo? Di umiwas ka, tanga. Hindi, paano kung sinabi mo wag? Di pag umiwas ka or nagsabi ka ng wag, it's a sign na ayaw mo. Oo, pero ang tanong, papayag ba siya? Hindi pa din. Ayun, sige. So ito, mga kaibigan, actually, naawa ko kay Kuya Guard, ay kay Kuya Grab. Kasi syempre, yun nga, the mere fact, paano kung kasi kadalasan ganito, matagal lang investigasyon nito, nasa Pilipinas tayo, di ba? Pero surprise. nakita mo na ba? Di ba Yun yung nga, surprise? surprise. Surprisingly, mabilis. Kasi nga, Labas meron na siyang ng audio official recording. statement as of 3 hours ago. Ganun So guys, maririnig nyo tong episode na to, malamang Friday. Ganun to kabilis ang paglalabas ng current events episode ng Machong Chismisan. Okay. So ito po ang official statement ng Grab Philippines. Ganda. Nag-modulate ako eh. Nilagyan ko ng konting flema. So ito po mga kaibigan, ang official statement ng Grab Philippines. Basahin ko ng aking radio voice. Grab Philippines has completed its investigation into the viral complaint involving one of our driver partners, which alleged he's involved in a public act of lasciviousness. Tama ba, Aling Leonie? Ikaw ang Tama. English teacher dito eh. Correct. Dapat ikaw pinagbabasa ko nito eh. Hindi, ikaw na kaya mo yan. Ay, kailangan nga. Para sa nakalaman ng lahat, ito po ang Tagalog session ni Aling Leonie. Sisingilin ko po siya ng
charged every time na nagtatagalog siya dito sa session na siya. Dahil buong araw siya nag-i-English. After a comprehensive review of the audio protect recording from the trip, the driver partner's profile, and performance history, we found out that the term "Kuya, nagjajakol ka ba?" was never stated. Hindi, joke lang. Wala yun doon. Wala yun doon. We found no conclusive evidence to support the allegations or indicate any malicious intent. Sa madaling salita, para sa akin, ito ay malinaw na pagsabi na ang salitang "Kuya, nagjajakol ka ba?" ay hindi nasabi during that whole statement. At walang narinig na squishy sound during that time. Anong tingin nyo? Na-record kaya yung squishy sound? Oh, malakas ang ano nila eh. Malakas ang parang microphone ng audio nila. Saan kinukuha yun sa Tsaka cellphone? Sa cellphone? Oo. Sa phone. Tsaka usually lahat ng Grab, equip yan ng ng Correct. dashcam. Oo. Yung dashcam, Kaya lang yung naka-on dashcam sa audio labas nun o nasa loob ba? Hindi, nasa harap. Pero usually naka-enable yung audio nun eh. Okay. Dagdag Or audio yun. meron pang ibang high-tech na pati yung passenger for safety, may parang CCTV siya Meron doon. din. Meron. Oh. Okay, tuloy na natin. Hmm. Ang ginawa ni Grab, we met with the passenger's family and the driver partner separately. So hindi na pinagarap. Kasi baka maging Hindi talaga face-to-face dapat eh. paggarapin. To share the findings of our investigation. During these discussions, we listened to their concerns and provided support on issues that required clarification. We deeply appreciate their willingness to engage constructively in resolving this matter. In light of these findings, the driver partner's account have been reactivated. So yun, nakakapagtrabaho na si Kuya. Pero kung ako yun, medyo pahinga ng konti kasi medyo trauma. Or depende sa pangangailan. Depende kay Kuya. Alam naman natin na ang mga hihirap Oo. or kung ikaw ay mahirap, ikaw ay walang karapatan na magkaroon ng choice. So kung ikaw ay no choice, wala kang choice kundi tumuloy ng... Tsaka yung yung missed opportunities na araw Oo. na... Ay, di! Pero binayaran Kahit ni Grab, sabi di na- ba? Pero nabasa ko yan. Yung... So, furthermore, ito yung tanong mo, Ike's. Mhm. Teka lang, radio voice. Furthermore, Go, Makoy, pare. he will be compensated for the earnings lost during the suspension period. So technically, paid vacation ito para kay Kuya. Yes. Sana may yung taripa nila kasi usually may tier yan eh. Yung Oo. compensation nila. Sana nandun siya sa higher side. Kuya naman libre na eh. Nagpahinga na siya eh. So okay na yun. In accordance with our standard operating procedure, medyo bumabentol po ako. We understand the challenges faced by both passengers and driver partners in such situations and remain committed to ensuring fairness and understanding. At Grab, we take all concerns and allegations with utmost. At Grab, we Oh, take... di ba may wheezing sound? Taba kasi. Sorry. Ay, food. Shots fired. Hiyang-hiya naman ako sa Aling Leonie. Parang Oh, bakit? pinapakan mo yung pagkatao ko. 9 kilometers a day yung tinatakbo ko. Payat na ako. Ano Aling ba? Leonie. Makiba ka. Itong Makibaka, t-shirt na to, makiwis 2 taon kong hindi tayo. nasuot. Ngayon ko lang nasuot, Aling Leonie. Paramdam mo naman na pumapayat ako para Di pumapayat mas matuwa ka. sa akin mas matuwa Pag sa tumabi akin ka kay Ike, ang laki ng pinayat mo, boy. Nako. Paano matutuwa si niyan, Aling Leonie? Sino? Si Kitorific PH. Hi, Alam mo, Kitorific. malapit ko ng patuloy yung si Kitorific Ay, eh. nako. Tinatamad na akong magluto. Pakasarap. Hindi ka na magluluto. Luto na ito, Aling Leonie. Kaya nga, sinusumad na nga akong magluto. Ang hirap mag-isip ng iiglulutuin araw-araw. Kala ba Anyways. nagluluto araw-araw? Balik tayo. At Grab PH. At Grab, we take all concerns and allegations with utmost seriousness. Incidents like this remind us of the responsibility we have to ensure safety, build trust, and create a respectful environment for all our users. As part of our ongoing efforts, we will, number one, continuously improve our safety features and reporting mechanisms to ensure swift and thorough resolutions. Work closely with passenger, driver partners, and law enforcement to uphold the highest standards of safety, respect, and accountability.
We encourage both partners and driver partners to utilize Grab's in-app reporting tools and help center to voice concerns promptly. This mechanism that these mechanisms are designed to ensure that all issues are addressed fairly and transparently in a swift manner. Grab Philippines remains dedicated to fostering a platform where both passengers and driver partners feel valued, respected, and safe. Case closed. Kayo, anong tingin nyo dun sa nangyari? Kung ako si Anong kuya doon, demanda to? kung ako si driver, Ah, nagkasiraan eh. Nagkaroon ng paninirang puri eh. Di mo mababawi yun. Countersuo ako ng cyber libel doon sa bata para na matauhan. mm, Di ba? kasi ano, parang It's not a matter of higante. It's a matter of awareness para Yeah. hindi na i-weaponize yung mga gantong bagay. ang sa akin, ay sige, ikaw Aling Leonie, go. No, Anong, agree ako dun kay ang pangalan to, kay Ikes. mm, Ganun din. Parang, sabi na natin, bata lang yung gumawa. minor ba? Dapat niya ring maintindihan. Hindi Hindi, ko naman sinabing 19 yata minor. eh. Sabi ko 19 ba? bata. Kumpara sa 19, atin, baka bata mamaya maging siya. 22 to ha. Tapos medtech din ang kinukuha. Oh, sige. Pero let's say kumbaga parang, let's say minor pero still lodge a complaint, di ba? oo, Sa akin, agree ako dun. Let's take things legally. ang gusto kong masabi dito, ito na yung final take natin eh. I'm sad and happy at the same time. I'm happy dahil number one, walang nangyaring sexual assault or yun yung pambabastos doon sa mga bata. I'm happy. I'm sad dahil a person trying to make a living decently got involved in something like this, na bully and everything, na pagpiestahan ng internet. Pero ang sad ko, para na naman dun sa kababaihan. Not specific to that person na nag-lodge ng complaint, pero sa kababaihan na sa whole. Kasi this would be a trigger na naman para sa mga kababaihan na victims na matakot, na mag-come out. Kasi paano kung ako yung isang totoong biktima at nagreklamo ko, magkakaroon ako ng takot na baka mabaliktad pa ako dahil kulang yung ebidensya ko. Kasi parang all good na napatunayan na walang kasalanan si Kuya Boy. Pero paano ngayon, parang dahil nga doon sa isang girl who cried wolf, may mga tao na matatakot na mag-come out dahil may possibility nga na mabaliktad sila. Pero kung ito hindi to nangyari, open na open yung field na magreklamo ka eh. Parang ngayon tuloy, magkakaroon ng bahid na pag may nagreklamo, baka mamaya imbento niya lang yan. Imbes na valid lahat ng reklamo. Okay, Aling Johnny, ano yung sabi mo? Babarilin ko lang yung sinabi mo. Sige. Para sa akin, titignan mo both sides eh. Si Kuya, napatunayan niya yung sarili niya, naipagtanggol niya yung sarili niya without manipulating any evidences. Okay, hindi siya yung nag-come up nung ito yung sinabi ko, wala siyang ganun. Ni-refer niya dun sa system. Kumbaga merong third party, hindi na siya yun. Okay? Now, nag-apologize si Grab. Ibig sabihin, in-honor nila, mas binigyan nila ng credit yung sinabi ni Kuya. Pero, hindi rin naman nila diniscredit ng, oy, mali yung sinabi ni girl. Pero nag-base sila dun sa facts. Okay? Dun sa sinabi mo kanina, Makoy, na paano halimbawa, yung mga biktima na kulang ang ebidensya. Iba kasi yung kulang ang ebidensya dun sa ginawa ni girl na iba ang binigay na ebidensya. Babalik kasi tayo dyan. Ano ba talaga yung nangyari kay girl? Meron ba talaga siyang, na-threaten ba talaga siya? O gusto niya lang ng content? Diba? Parang maling outlet eh. Oo. Ano yung motibo niya behind it? Si Grab nag-apologize sila kay Kuya. Si girl ba nag-apologize na? Now, Nag-deactivate. ngayon,
Oo, alam ko Nag-deactivate ba? nag-deactivate, Oo, nag-deactivate. deactivate. Ngayon, sa akin, sa pananaw ng isang babae, nakita ko kung gaano kabilis ang reaksyon ng mga tao. Kung halimbawa, reaksyon ng mga tao dun sa mga humihingi ng tulong. Mabilis. Pero, kailangan mo rin isipin na pag naglabas ka ng, humingi ka ng tulong sa social media, dalawang klase yung pabalik sa'yo. Yung isang magbibigay ng tulong at isang questionin yung ginagawa mo. So, dapat ready ka dun. So, ang isang from observation, yung mga talagang alam mo na yung mga talagang alam ko na biktima, hinarap nila pareho 'yan. Kasi gusto nila ng justice for them. Now, sa tingin ko, konti na lang ngayon yung mga biktima na magtatago dahil nahihiya. Kasi mananatuto na, kumbaga marami nang nagtuturo sa kanila, marami nang nagmo-model ngayon na harapin mo kung gusto mong makuha yung justice. Harapin mo yung mga, marami kang makakalaban, marami kang makakabangga, pero kung gusto mo ng hustisya, harapin mo tong mga to. Patunayan mo, manindigan ka sa sarili mo kung ano yung gusto mong ipaglaban para makuha Mm. mo yan. Oh, Paano? sige, sige, ayos na. Tsaka ano din, well, adding to the fact na at least ngayon, marami ng netizen yung medyo marunong na rin mag-fact check eh. Di Correct. ba? Dati kasi Kung ano lang nung yung uso mabasa. yung troll, alam mo yung troll era, di ba? Kung ano-ano lang yung nababasa, yun yung pinaniniwalaan ng mga Pinoy. Ngayon medyo nagbe-base na sila sa facts, di sila agad-agad nag-ano. Well, meron nandiyan pa rin yung mga yung mga meron na magre-react na kawawa naman si girl. Mga Pero mema makikita lang mo yan. may kuma-counter eh. May mga kuma-counter na sa mga comsec ngayon na comment section na teka, alam mo na ba kung anong side ni boy? Correct. Di ba? Tsaka at least ngayon yung mga nagfo-for clout na naghahanap ng atensyon, medyo pepreno sila ngayon sa mga So, ginagawa masasabi ba nila. natin Kasi na si ate girl technically for clout? para sa akin, hindi clout eh. Baka nabigla lang tapos Pwede rin yun. nag-lash out siya sa social media. Di niya na-realize na Kaya lang may dagdag na kwento niya bobombahin eh. siya eh. May, Oo. may dagdag na eh. Siguro para Oo. ma-strengthen yung case niya. Yun Oo, siguro. ma-strengthen yung case or ma-validate. Kailangan niya validation, ganun. Ayun. Ganun naman naman Gen Z yan eh. Ay, nako. Sorry pero Gen Z yun. Dahil nila issue sa Ay, nako. mundo eh. Di Pero ba? Validation. Ganun. speaking of validation, alam mo kung ano yung pinakamalaking validation na nakukuha ko aling Leonie saka Ikes? Mm. No? Yung mga taong sumasali sa Patreon. So, Yun. shoutout lang doon sa mga patuloy na nagbibigay ng validation sa podcast na to and maraming salamat talaga sa inyo. So, shoutout lang ng marami kay Darwin Busuego, kay Jun Magpuyo, kay Jimbo, kay Camille Liserio na nakatanggap ng aking diabetes and high blood starter pack, si JM Kayabyab, si Marge D, si Joe Ian Maribilla, si Hubby, syempre yung Hubby Podcast, syempre yung mahal na mahal kong Kitorific PH, saka syempre ang patron ng mga Patreon, si Len Mackenzie. At syempre, since may nagbibigay ng validation sa akin, i-validate naman natin yung mga kaibigan nating podcast. Nandyan yung Backtrip Podcast, yung Tigas Tito Podcast, Pinoy Mimeology Podcast, yung 25% podcast ni Jasper, 3040 Podcast, MJ's Bubble Podcast, yung Fanboy Chronicles Podcast, yung Hobby Podcast, Galingan Mo Naman Podcast, sa Katatayhood Podcast. Saka syempre, yung Embracing the Human Podcast, kasama dyan si pangalan nito, si Si Deadpool, Leo. si Leo. Si At Leo syempre, ay si Leo. Castrens. Ay, yung Embracing the Human Podcast, aling Leonie. Kwentuhan mo nga ako, ano ba yung Embracing the Human Podcast na yan? Yun yung alter ego ko. Hindi. Ito yung isa pang ano. Ewan ko kung natatandaan niyo. Sorry, aling Leonie. Meron kang Sorry. naging, bakit? Nilinis ko yung screen ko. Akala ko may dumi. Pader mo pa. Sorry! O hindi yan dumi, Tapos, orchids yan. ko sabi ko, Isa kulangot ka ko ba pa. yung tumalsik? Di ba orchid? Parang orchids eh. Bulaklak yun, di ba? Sakura yan. Isa ka rin. Hindi, O nung papalitan ka nasa may na. bandang balikat mo, Orchids. akala ko kulangot. Sabi ko Nasa may kulangot lang banda. pala. Eto. Oh, yeah.
Sakurang nahulog yan. Ano, Sige, tuloy mo na. Ano yung... ewan ko kung natatandaan mo yung natatandaan yung isang episode ng Manchong Chismisan, yung pinag-usapan yung mga pangalan. Okay. Ano yung origin ng pangalan? Mm-mm. Yung Embracing the Human podcast, it's a podcast of my cousin. Na pareho, pinaikli lang yung pangalan ko. Yung pangalan niya, pinaikling version ng pangalan ko. Siya si Leo. Okay. Yun. Ayan, Amboy, pero yan, mga kaibigan Oo. nating podcast. Kakaiba naman siya. Saka syempre, yung Walang Kamatayang Kislot Chronicles podcast na yeah. pakalat-kalat ngayon sa Tondo. Kung nasa Tondo kayo, makakita nyo si... Sa Tondo tsaka sa Pasay. Tondo tsaka sa Pasay Tondo sila saka sa ngayon. Pasay, nakita nyo yung mga host ng Kislot Chronicle podcast. Apiran nyo sila at mga ano yan. Hingan nyo ng pera, mga mayayaman yung mga yan. Teka, Ikes, ano ba yung gusto mong promoter, may gusto mong batiin? Nabati ko lang ang misis ko na magbe-birthday ngayong February 20. Tonet. Wow. Happy birthday. Alam mong nakaangat-angat talaga sa buhay. Puta, akala ko doon na sila titira sa Japan. 3 linggo yata kayo doon, brad. Ilang linggo ba kayo sa Japan? Hindi, Uy. 2 weeks. 2 weeks lang. Makoy, tignan mo yung kisame. Tignan mo yung Ay kisame. puta, yung kisame namang nakakaangat-angat eh. Yung iba di maka-afford ng kisame. Ito, layered yung kisame. Tapos yung isa, high ceiling. Yan yung mga nakakaangat-angat. Tapos may painting. Yun ang sa father-in-law ko yan. Ilan yung painting? Ilan yung paintings? Hindi lang may painting, madaming painting. Yan ang mga nakakaangat. Ano yung size ng paintings? Pero Aling Leonie, ang pinaka nakakaangat sa buhay, di pa rin nagpe-Patreon tong inayupak na to. Hoy, mag-Patreon ka na, Ix. Ito na nga. Para medyo makadagdag sa bayarin. Anyways, yan po lahat ng ating mga wala na kayo bang isa-shoutout, Ix? Happy birthday pala kay Mrs. Yun lang. Aling Nasa Leonie, Pinas ako ngayon kung makita niyo ako. Oo. Aling Leonie, may kumabatiin ka ba? Wala na, nabati mo na yung gusto kong batiin. Ay, shoutout kay kay Moy at saka kay Choy. Moy Gatchalian at saka Choy. Okay. Shoutout. Nakakaaliw lang. Sila yung mga nakilala ko through MC. Ay, daming friendship na nabuo dito sa MC. Yeah. Sobrang ganda ng Salamat, Machong Chismisan. Salamat sa pagpapatuloy. Ayan. At syempre, maraming salamat doon sa mga nakaka-appreciate ng Machong Chismisan. At yan mga kaibigan, ang ating latest episode ng Machong Chismisan. Sobrang energy ko ngayon talaga sa episode na to. Thank you ng marami talaga sa mga nabasa ko ngayong araw na to. At ito po, kasama po natin si Ikes na lagi nagsasabing, kahit sa mapunta macho, laging chismoso. At kasama pa rin natin si Aling Leonie na lagi nagsasabing, babaeng mataba, pag pumayat, tataba ulit. Maganda ka pa rin naman, Aling Leonie. Diba? Hindi pa naman super taba. At syempre, ako naman po si Makoy Para, your showbiz bro na lagi nagsasabi, lagi niyo tatandaan, ang tunay na macho, chismoso. Have a great day, everyone. Bleep! Yay! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.